Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula ay tutunghayin ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, Enero 27, taong 2025. Hahawin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, mga talatang 22 hanggang 30. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ng magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa aklat ng simbahay taong 2025. Mapapansin natin sa ating pagbasa na yung mga tao at yung mga oposisyon kay Jesus, yung mga laban kay Jesus, yung mga galit kay Jesus at yung mga naghahanap ng maipaparatang at ng masama sa ating Panginoong Jesus, pati ang kanyang kapangyarihan ay ibinabaling at sinasabing ito daw ay galing kay Satanas sapagkat siya daw ay prinsipe ng kadiliman o siya daw ay si Beelzebul. Tingnan po ninyo mga kapatid, sa lahat na lang yata ng paraan at pagkakataon, gumagawa sila ng ikasisira at ikababagsak ng ating Panginoong Hesus. Pati ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa Kanya na ginagamit para sa kapakanan at kabutihan nila, para maranasan nila ang pag-ibig, pagmamahal, at pagmamalasakit ng Diyos. Ayaw nila. Ayaw na nga nila, meron pa silang panghahamak, paninira, panghuhusga. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon ay ang mga tao ay kanyang nilapitan at nagbigay siya ng ilang mga talinghaga sapagkat si Jesus naman sa kanyang mga pangangaral at pagtuturo ay madalas ginagamitan niya ito ng patalinghaga upang ang mga tao ganap nilang maunawaan, agad nilang maunawaan kung ano ba yung mga dapat na ipaintindi sa kanila ng ating Panginoon. At sinasabi nga sa kanyang mga patalinghagang pangangaral at pagtuturo na hindi pwedeng si Satanas ay magrebelde laban sa kanyang sarili. O si Satanas ay maghimagsik laban sa kanyang sarili. At ang kanyang mga nasasakupan ay mag-away-away sapagkat pag nagkaganon ay hindi magtatagal ang kanyang kaharian, mawawasak. Ganon din ang sinasabi niya sa isang tahanan. Malibang pasukin ng mas makapangyarihan at igapos ang nasa loob ay saka lamang nila magagawa ng masama at mapagnanakawan. Mga kapatid, ipinapaalam ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang kapangyarihan ay galing sa Diyos at ngayon ay sinusupil niya. Pinipilit niyang ipakita sa kanila na kaya niyang wakasan ang mga gawa ng masama, ang mga gawa ng demonyo, ang gawa ni Satanas sa kanilang buhay. Bagamat may mga taong di nag-aalinlangan, pero may mga sumasampalataya din sa kanya kapag nararanasan nila at nai-experience yung kapangyarihan ng Panginoon na gumagalaw sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay. Puntahan na po natin ang pagbasa para sa aklat na ito ng Simbahay 2025, yung kanyang pinakasusing mga salita. Ang sino mang lumapastangan sa Espiritu ay walang kapatawaran. Ano po yun?
Ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Ang gustong sabihin ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga kausap, sa mga tao sa kanyang kapaligiran, ang kanilang nilalapastangan ay ang gawain ng Espiritu, sapagkat ito'y mabuti para sa kapakanan ng kanilang kapwa, mabuti sa mga taong nananalig at nagtitiwala, ngunit hindi nila tinatanggap. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon? Ito'y isang paglapastangan sa kilos, sa gawa, sa ministeryo ng Espiritu Santo, at sinasabing wala itong kapatawaran. Kaya nga kung ang pagkakasala nila ay mga simple lang, mga normal lang, kayang patawarin, ngunit ang magkasala sa Espiritu ay walang kapatawaran. May isang lalaki na pabalik-balik sa kumpisalan, sa tuwing mangungumpisal siya, paulit-ulit lang ang kasalanan na kanyang sinasabi. Dumating sa punto na ayaw na niyang mangumpisal dahil tingin niya napapagod ang Diyos na pakinggan siya at patawarin siya. Pero pagkapagod sa Diyos, tayo siguro madaling mapagod, madaling mainip, madaling magsawa. Pero ang Diyos siguro kailanman hindi yan mapapagod na magpatawad sa atin. Hindi yan napapagod na pakinggan tayo eh. Ang kapwa natin, mapapagod tayong pakinggan. Mapapagod sila na tayo patawarin. Isa, dalawa, tatlong pagkakamali lang ay sigurado tsugi tayo, di ba? Itatakwil tayo, tataboy tayo, ayaw na nila tayong makita. Pero ang Panginoong Yesus hindi katulad ng tao, ang kanyang puso't kalooban, ang kanyang damdamin, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit, eh hindi katulad ng tao. Kaya ang Diyos kailanman ay hindi magsasawa at hindi mapapagod na pakinggan tayo sa ating mga daing, sa ating mga panalangin, sa ating mga paghingi ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya tatandaan mo, hindi napapagod ang Diyos na tayo ay pakinggan at patawarin. Pero isang araw, may kung anong lakas ang nagtulak sa kanya na mangumpisal uli. Binanggit niya sa pari ang dinadala niya. Bago ibigay ng pari ang absolusyon, sinabi niya sa lalaki, hindi napapagod ang Diyos na patawarin tayo. Tama. Tayo ang napapagod humingi ng tawad. Siguro, maari. Ganun nga. Tayo yung napapagod kasi tumitigil tayo, humihinto tayo. Ayaw na natin magpunta. Ayaw na natin humingi ng kumpisal, ng confession sa ating mga kasalanan. Hindi napapagod ang Diyos sa tayo patawarin. Tayo ang napapagod na humingi ng tawad sa ating Panginoon. Marami sa atin ang tulad ng lalaki sa kwento, tingin natin napapagod na ang Diyos sa atin. Pero, napapagod nga ba siya? Sa ating ebanghelyo, binanggit na walang kapatawaran ang magkasala sa banal na espiritu. Ayon sa turo ng simbahan, isa rin ito ang sin of depression. Ano yun? Sin of depression. Hindi yung sakit, kundi ang pagtanggi sa kapatawaran ng Diyos. Paano nga naman mapapatawad ng Diyos ang isang tao kung ayaw ng tao mismo na tanggapin ang Diyos? Oo nga naman. Paano tayo mapapatawad ng Diyos kung ayaw nating tanggapin ang Diyos? So ang kapatawaran ng Diyos ay makakamtan at mapapasa atin, mararanasan natin kung tatanggapin natin ang Diyos sa ating buhay. At saka natin mararanasan, may experience yung pagpapatawad ng ating Diyos. Sa pagdinilay natin sa Mark chapter 3, 22 hanggang 30, mapukaw nawa tayo na magbalik loob sa Diyos. Huwag sana tayong magsawa at mapagod humingi ng tawad sa Kanya. Dahil nagagalak ang Diyos na bumabalik tayo sa piling niya. Puntahan na lang natin yung alibughang anak. Ang ama doon ay kumakatawan sa Diyos. Hindi nagsawa ang Diyos, ang kanyang ama, doon sa alibughang anak, na naghihintay ng pagbabalik ng kanyang anak. At nang magbalik ang kanyang anak, hindi ipinakita sa kwento na nagalit ang ama, na itinakwil ang anak. Tinaboy ang anak, hindi eh. Dalawang kamay pa ngang sinalubong, niyakap eh. Hindi na nga pinagbigyan patapusin pa lahat ng gustong sabihin na litanya nung anak eh, di ba? Bakit? Hindi na mahalaga sa ama yun eh. Ang mahalaga nakabalik ng buhay yung kanyang anak. Ganon din sa Diyos. Hindi na mahalaga yung marami nating sasabihin. Ang mahalaga, nakapagbalik loob tayo sa Diyos. Yun yung ating Diyos sa langit. Hindi siya nagsasawa na tayo ay pakinggan. Hindi siya nagsasawa na tayo ay patawarin. Hindi siya nagsasawa na tayo ay tanggapin, kalingain.
Bakit? Ganon yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya wag nating iisipin, wag nating lalagay sa ating kalooban na itinataboy, tinatanggihan, di tayo papakinggan ng Diyos. Hindi ganyan ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, di ba? Ang Diyos ay maghapong naghihintay sa kanyang bayan na nakaunat ang kanyang kamay. Isayas. Aklat ng mga Isayas. Naghihintay sa kanyang bayan para sila'y magbalik. Para tanggapin ng bayang ito ang pagkupkup, ang pagtanggap, ang pagliligtas, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo lang ang ayaw lumapit. Sabi nga ng Proverbs 28:13, ang nagkukubli ng sala ay hindi mapapabuti. Ngunit ang nagbabalik loob ay kahahabagan ng ating Diyos. Kaya tatandaan natin, hindi nagsasawa ang Diyos sa tayo ay pakinggan. Hindi nagsasawa na ang Diyos tayo ay patawarin. Hindi nagsasawa na ang Diyos tayo ay tugunin sa ating mga kasalanan. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ito po ang mabuting balita na hinangon natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, mga talatang 22 hanggang 30. Ebanghelyong babasahin sa araw ng Lunes, Enero 27, taong 2025. Ang lagi ko lang palaging masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye, and I love you with the love of the Lord. Thank you, God, for everything.